Okay. And lahat yung mga sinasabi ng Bryce Hernandez during the House hearing yesterday, wala naman siyang ebidensya that if I were to be followed, because I'm not the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, I want their presence there. I want to confront Bryce Hernandez eye to eye, and it's up to the public to determine who is telling the truth. And I challenge him, as I said in my press conference yesterday, I challenge him to a lie detector test in public, in order for the public to know who's telling the truth. Hindi pa sapat ang pagsisinungaling niya para pagtakpan at maisalba niya ang kanyang sarili. Nakapag-isip? May naniniwala ba dito samantalong ayon nga sa impormasyon ni Senator Lacson, habang naghihiring ang Blue Ribbon noong September 1, nasa casino siya at nagsusugal. Mag-iimbento ka lang, sablay pa. But why are all these vehicles registered under their names? Bakit nakarehistro ang kanilang mga sasakyan sa kanilang mga pangalan kung sinasabi niya buy and sell business itong mga ginagawa nila? Gago. Kapal ng mukha mo. Isang araw pagkatapos ko sabihin na dapat i-contempt ang sinungaling na si Bryce Hernandez, tumakbo siya sa Kongreso sa mababang kapulungan para ilako ang isang kwento na sa tingin niya ay madaling paniwalaan. Marami sa akin ang nagsasabi, huwag kong patulan ang isang tao na sa sobrang kapal na muka nakuha pang magkasino habang iniimbestigahan ang mga krimen niya dito sa Senado. Lalong kayang-kaya kong harapin ang isang Bryce Hernandez na lantarang sinungaling at magnanakaw. Hanggang may mga Bryce Hernandez na engineer ng kasinungalingan at pandarambong ay hindi tayo safe. But I will never allow the likes of Bryce Hernandez to turn the tables on me. Kayo ang nasasakdal sa mata ng taong bayan, hindi ako.